Isang masaya at mapagpalang bagong taon sa inyong lahat. Isang napakalaking karapatan sa pagkakataong ito na ako inyong makasama para sa pagpapatuloy natin ng 10 araw na pananalangin. Sa pagkakataong pong ito ay ating tatalakay ng isang napakagandang aralin ng pamagat ang pribilehiyo ng pagiging magkasama. Lagi kong ginagamit yung pribilehiyo ng pagiging magkasama. Pagka sinabi nating pribilehiyo, ito'y tumutukoy sa kooperasyon. Kung paanong nagkakaroon ng kooperasyon ng bawat isa, subalit madalas kong gamiting halimbawa dito ang mag-asawa. Ang mag-asawa dahil sa pagiging magkasama nila sa araw-araw, sila'y nagiging magkahawig. Kaya kung mayroong nanonood ngayon at sumusubaybay sa programang ito na mag-asawa, subukin ninyong tingnan ninyo ang isa't isa at humarap kayo sa salamin. Hindi ba kayo ay nagiging magkahawig na dahilan sa palagi kayong magkasama, palagi niyong iniisip ang isa't isa, at sa panahon na kayo ay maaring magkalayo, ang laman ng isipan niyo ang inyong asawa, at dahil sa laging siya ang kasama nyo sa inyong isipan, siya ang kasama nyo sa araw-araw, ito yung tinatawag na isang napakalaking karapatan. At ang bawat isa ay nababago at nagiging magkatulad. Katulad ng halimbawa na sinasabi sa 2 Korinto, Kapitulo 5:17, ang sabi po dito ay ganito: "Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago." Napakaganda noong testimony ng sumulat nitong paksang ito. Na kanya sinasabi, nang ibinigay niya ang kanyang puso kay Jesus, ang edad niya noon ay 19 na taon. Nabago ang buhay niya. Kanyang pinatotohanan ang pag-aaral ng Biblia at panalangin ay naging araw-araw niyang kasama. Sabi nga niya noon, inaasahan ko ang pagdalo sa pagpupulong ng pananalangin, mga grupo ng pag-aaral ng Biblia, pag-aaral ng araw ng Sabat, sa mga Sabbath school class, at sa pagdalo niya sa simbahan ay kanyang ipinakita ang salita ng Diyos na lagi niyang kasama at ito'y binabahagi niya kasama ng kanyang mga patotoo. Ang sabi ng manunulat na ito, "Nagutom ako para sa higit pa at higit pa kay Jesus. Nang higit na napuno ako ni Kristo, lalo akong pinaliguan sa musika, naging libangan ko ang pagsunod sa Kanya, maging sa aking pananamit, lahat ng bagay ay nakikita na tila baga siya'y laging aking kasama." Alam niyo yung guro ng Sabbath school na kanyang dinadaluhan, lubos ang naging pagmamahal sa kanya. Sinabi nga sa kanya na kapag ka daw binigyan natin ng lubos na pagtitiwala ang ating sarili kay Kristo, pinaglaanan natin siya ng ating buhay sa pamamagitan ng ating paglilingkod, tayo ay hindi na magsusuot ng ating dating sarili ayon sa dating mga pita, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos ay susunod tayo sa kanyang mga hakbang na sumasalamin sa kanyang karakter. Ito ang ibig sabihin ng talatang ating binasa na nagsasabing, kung ang sino man ay na kay Kristo, kapag ka ginawa niyang kapartner si Kristo sa kanyang buhay, lahat ng bagay na nasa sa Kanya nung siya'y wala pa kay Kristo, ito'y mapapawi at bibigyan siya, ang sabing gano'n ng ating Panginoon, ng isang bagong buhay. Naalala ko yung isang kasaysayan na maaari kong gamitin bilang ilustrasyon upang maunawaan natin kung paano tayo ginagawang bago ng ating Panginoong Hesus. Halimbawa,
mayroong isang pulubi na kumatok sa inyong tahanan at nang siya inyong pagbuksan, pinatuloy sa inyong tahanan, pinakain at pagkatapos niyong pakainin, sinabi niyo sa kanya, "Kaibigan, pumunta ka sa CR at ikaw ay maligo at ikay bibigyan ko ng isang bagong damit o kasuotan at pagkatapos mo ikaw ay bumalik." At ang pulubing ito ay sumunod sa nais ninyo na siya pumunta doon sa comfort room o doon sa toilet, siya ay naligo at pagkatapos niya maligo, hinubad niya yung kanyang dating damit at kanyang isinuot yung bagong damit na inyong binigay. Ang katanungan ay, siya ba ay isa pang pulubi o siya ay isang bagong tao na hindi niyo na makikita sa kanya ang pagiging pulubi? Mga kaibigan, kapag tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, ginawa nating kasama ang ating Panginoong Hesus, aalisin niya yung dati nating pagkatao, yung dati nating karumihan, yung ating maruming kasuotan, at kanyang dadamitan tayo ng isang bagong kasuotan na ito ay damit ng katwiran at tayo'y hindi na tatawaging isang pulubi, kundi tatawaging anak ng Diyos. Ang sabing gano'n ng manunulat, nalaman ko na ito ay totoo. Ang pagnanais ko sa aking puso ay namulaklak upang sabihin sa lahat kung ano ang magagawa ko dahilan sa pagmamahal kay Kristo. Naramdaman ko, pinatawad niya ang aking mga kasalanan at ako ay naging malinis at naramdaman ko ako'y naging mahalaga sa Kanya. Walang mas maaga ang isang pumupunta kay Kristo kaysa sa ipinanganak sa kanyang puso ng isang pagnanais na ipabatid kung ano ang isang mahalagang kaibigan na natagpuan niya kay Jesus. Ang pagliligtas at pagpapakabanal na katotohanan, nais ko sabihin sa inyo, hindi ito makapagsasara sa ating mga puso. Sinasabi ng ating propetisa na si Ellen G. White sa Steps to Christ, page 78, walang mas maagap sa lumalapit kay Kristo ng higit kaysa doon sa sumilang sa kanyang puso na ipakilala kung ano ang kahangahangang kaibigan na nasumpungan niya kay Jesus. Ang pagliligtas at pagpapakabanal sa katotohanan ay hindi kayang pigilan sa kanyang puso. Dahil kung tayo'y nabihisa ng katwiran ni Kristo at napuspos ng kagalakan ng kanyang espiritu, hindi natin magagawang mahawakan ang ating kapayapaan. Kung natutunan natin at nakita ang Panginoon ay mabuti, ito na siyang ating sasabihin at sasambitin sa lahat ng panahon na namumuhay tayo sa lupang ito. Kaya ang katanungan ay, saan tayo nararapat magsimula? Ang sabing gano'n na sumulat nitong devotional na ito, wala akong napakaliit na pahiwatig kung paano ibabahagi sa iba. Kaya nanalangin ako at tinanong ko ang Diyos kung ano ang dapat kong gawin. Sa pasimula, hindi niya alam kung paano niya ibabahagi yung kanyang natuklasan, yung kanyang naramdaman sa iba. Kaya nga't ang kanyang ginawa, siya'y nanalangin. At nagulat siya dahil malaya niyang tinanggap at malaya niyang ibinigay ang sabi doon sa Matthew 18, na mas madaling sabihin ito kaysa sa tapos na. Ang tanong niya sa kanyang sarili, ano ang sasabihin ko sa kanila? Akala ko sa panahon ng aking mga seremonyang panrelihiyon, natagpuan ko ang siping ito. Sila, ang mga demonyo, ay nagdala sa kanilang sariling mga tao ng ebidensya na si Jesus ang Mesiyas. Maaari nilang sabihin kung ano ang alam nila, kung ano ang kanilang nakita at narinig, at nadama ang kapangyarihan ni Kristo. Ito ang magagawa ng bawat isa na ang puso ay naaantig sa biyaya ng Diyos.
maaari nating sabihin kung paano tayo sinubok sa pamamagitan ng kanyang pangako. At maaari din nating sabihin na natanggap na natin ang pangako ng Diyos na pawang totoo. Kaya nga sa pamamagitan nito, mga ginigiliw, dahilan sa ito'y nagiging laman ng ating puso at laman ng ating isipan, na kapag bibigay tayo ng patotoo tungkol sa kilala nating biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung saksi na tinatawag nating Panginoon at para sa kakulangan kung saan ang mundo ay nabubulok. Kaya nga, ang sabing ganoon, siya'y naghintay para sa Panginoon na bigyan siya ng pagkakataon upang masaksiyan ito sa kanyang personal na pakikipagtagpo sa kanya. Itong taong ito nagtrabaho bilang receptionist sa tanggapan, tagapagbalita sa screen ng telebisyon, nagpapaalala sa isang bagyo na maaaring tumama sa Estados Unidos doon sa Florida, na siyang nagpapalipat-lipat sa hilaga kasama nung baybayin ng Atlantic sa Carolina. Nang sabing ganon, habang pinanonood nila yung broadcast na si Ginger, isa sa kanyang mga katrabaho ay nagtanong, ano ang nangyayari? Ang mga bagay na pawang nasasaksihan nila, ang sabing ganon, tila mababaliw ka. Subalit, ang sabing ganoon ng taong ito, pinabubulaan ko. Si Jesus ay paparating na. Hindi ako nagtatrabaho doon ng mahaba at nagulat na sinagot ko ang napakahalagang bagay. Mabilis akong bumalik sa mesa ko sa lalong madaling panahon nang masaksihan ko sa pamamagitan ng pagsubaybay doon sa paglapit ng bagyo. Si Ginger ay dumating sa harapan kung saan naroon ang aming mesa na nagtataglay sa sarili niya ng isang upuan. Sinabi niya, kaya sabihin sa akin ang tungkol sa mga bagay na darating tungkol kay Jesus. Ang sabi niya, gusto kong malaman. Binigyan ko siya ng isang maikling pag-aaral sa Biblia sa mga tanda ng ikalawang pagparito ni Jesus at binahagi ko kung paano ko inihanda ang aking puso na makilala siya bilang isang kaibigan at naging handa upang matugunan siya. Pagkatapos ay pinalawak ko ang imbitasyon sa kanya na gawin din ito. Binuksan ng Panginoon ang isang pintuan at pinili kong lakarin ito. Ito ang aking kasaysayan na nagkaroon ako ng pribilehiyo dahilan sa pagkakataong iyon na maibahagi sa aking kapwa ang tungkol sa karanasan ng palagi kong kasama. Binigyan ako ng Diyos, ang sabi niyang ganoon, ng pribilehiyo na makipagtulungan sa Kanya sa loob ng halos na 40 taon. Siya ay isang naging manggagawa sa pamamagitan ng pagtuturo ng Biblia sa paaralang Adventista sa loob ng 6 na taon. Siya ay napasama sa iba't ibang pangangaral at libo-libong mga tao sa Pilipinas ang kanyang nabahagihan ng pabalita. Ibinahagi niya ang kanyang patotoo sa mga daan-daang estudyante sa high school, tuwing nagkakaroon ng linggo ng panalangin, sa mga seminar, sa mga retreat ng mga kababaihan, sa pulong na ginagawa ng iglesia, ang lahat ng ito'y kahanga-hanga sa mga pagkakataon upang binahagi niya ang ginawa ng Diyos. Mga ginigiliw, kapag tayo binago ng ating Panginoon, binago tayo ni Jesus, yung dating nating buhay ay mapapawi na. At yung ating karanasan dahilan sa lagi natin siyang kasama, hindi kayang pigilan ng ating mga labi, kundi ito ay dalhin sa iba. Kung kaya nga't, sa linggong ito ng pananalangin, pinapakita sa atin na malapit na dumating ang nobyo na ating hinihintay. Narito ang ating Diyos, ang huling sinag ng maawain na liwanag, ang huling mensahe ng awa, ibinigay na sa mundo, na isang kapahayagan ng kanyang katangiang pagmamahal. Ang mga anak ng Diyos, ang sabi doon sa Christ Object Lesson,
dapat magpakita ng kanyang kalwalatian sa kanilang sariling buhay at pagkatao. Ipapakita nila kung ano ang ginawa ng biyaya ng Diyos para sa kanila. Anong dakilang kagalakan na maging kasama ang Diyos sa pagbabahagi ng kanyang gawain at pagpapahayag ng dakilang komisyon ng Panginoon. Tayong mga nabago, nabihisa ng damit ng katwiran ni Kristo, gumawa tayong kamanggagawa ni Kristo, dalhin natin ang ministeryo ng pakikipagkasundo upang maakay natin ang mga tao na lumapit sa Kanya at maghintay sa nalalapit niyang pagparito. Tayo manalangin. O dakila po naming Diyos, pinupuri namin kayo dahil kami inyong binago. Na kami ngayon ay bago ng nilalang. Pinupuri namin kayo dahil meron kaming sekuridad na masusumpungan namin kayo. Pinupuri namin kayo dahilan sa palagian ninyong kahabagan na pinakikita sa amin. Kaya nga't dakila naming Diyos, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming kakulangan ng pagtitiwala sa inyo. Pinapahayag namin sa inyo ang aming naging kahinaan sa pagsaksi sa inyong banal na gawain. Nawa sana, Panginoon, tulungan niyo kami kung papaano namin dadalhin ang inyong pabalita sa lahat ng mga tao. Patawarin niyo kami dahilan sa hindi namin naihayag ang inyong karakter ng pag-ibig sa iba. Linisin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. At sa pagkakataong ito, Panginoon, baguhin niyo ang aming mga puso. Muli ninyong ilagay sa aming mga puso na kami inyong pinili na maging manggagawa ng pakikipagkasundo. Dinadalangin po namin, Panginoon, sa pagkakataong ito, ang aming mga Sabbath School teachers. Sana po'y huwag niyo silang kalimutan sa araw-araw palalahanan ng banal na Espiritu na maituro ang mga katotohanan mula sa banal na kasulatan at gawing itong napakahalagang pamamaraan para sa aming mga anak at mga kapatiran ng Iglesia. Dinadalangin po namin, Ama, ang inyong gabay para sa maraming mga center of influence, mga gawain ng health ministry, mga gawain ng family, pathfinder sa buong mundo. Dinadalangin po namin na mas marami pang mga kaanib ang makisangkot sa mission to the cities. Dinadalangin po namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami na mahalin at inorture ang aming mga bagong mga kaanib sa Iglesia. Dinadalangin po namin na sa aming pagbabasa ng banal na kasulatan, lagi nawang nakapatnubay ang banal na Espiritu upang ito'y mailagay namin sa aming mga puso, maging kapartner namin ito sa araw-araw. Marami po kaming mga dapat idalangin, Panginoon. Pinapasalamatan namin kayo sapagkat may pangako kayo sa pamamagitan ng aming pananampalataya, tutugunin ninyo ang aming mga pananalangin. Marami pong salamat sa inyong gagawing patnubay sa amin sa tagumpay ng sama-samang pananalangin, dahil ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, inaanyayahan ko kayo para sa susunod na paksa dito po sa ating 10 araw na pananalangin. Marami pong salamat.